Hinamak na manugang. Kabanata 18. Lungkot ang mukha ni Lola Liwes. Tinitigan niya si Alex Dixon at sinabing, anong nangyayari? Magsalita ka. Pinagpag ni Jane Liwes ang manggas ni Alex Dixon at nagtanong sa sobrang kaba na boses, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan nanggaling itong Jade? Tumingin si Alex Dixon kay Jane Liwes at nagtanong, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tiningnan ni Jane Liwes ng malinaw niyang mga mata at iniisip kung paano niya hinarangan ang tasa ng tsaa para sa kanya, tulala siyang nag-iisip. Umiti si Alex Dixon at sinabing, may nagbigay nito sa akin. Sino ka sa tingin mo? Bakit may magbibigay sa iyo ng ganoong kaalagang bagay? Galit na sigaw ni Mark Liwes. Umiling si Alex Dixon sabay sabing pinabibigay niya para kay Jane. Tinulungan ko lang siya na ibigay ito sa kanya. Actually, yung regalo na natanggap mo kanina ay binigay din ito dahil kay Jane. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hiniling ni Alex Dixon kay Sung Yulo na ihanda ang mga regalong ito ay para tulungan ang Liwes family na mapanatili ang kanilang reputasyon. Bagamat ang isang basurang tulad ni Megan Liwes ay hindi katumbas ng halaga para sa kanya na gawin ito, pakiramdam niya ay sulit ito para kay Jane Liwes. Kung tutuusin, ang regalong 10 hanggang 20 milyon ay parang patak sa karagatan sa kanya. Kung tatanungin lang, ang lakas ng Dixon family, ang monthly allowance na ibinibigay nila sa mga katulong ay 12 beses sa halagang iyon. Ang mga regalong ibinigay nila kay Megan Liwes ay hindi kasing laki ng perang ginamit niya sa pag-aalaga ng aso. Gayunpaman, hindi niya inasahan ang pamilya Liwes ay magiging hindi mapagpasalamat. Napakaraming regalo ang nakuha nila, ngunit hindi pa rin sila nasisiyahan. Gusto pa nilang kunin ang regalong ibinigay niya sa kanyang asawa. Kung ganyan din pala ang mangyayari, pues huwag niyo akong sisihin kung hindi ako mabait sa inyo. Kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Sung Yulo. Walang ideya si Megan Liwes na lahat ng mahahalagang regalong natanggap niya ay pawang mga gantimpala mula kay Alex Dixon. Sinusubukan pa rin niyang pagbintangan siya. Tinuro ni Megan Liwes ang Jade at malakas na sinabi, ang Jade na ito ay humigit kumulang 13 milyon. Alex Dixon, walang yaka, pinaghihinalaan kita na nagnakaw ka ng 13 milyong halaga na mahalagang bagay. Tatawag ako ng pulis at arestuhin ka ngayon. Wag. Narinig ito ni Jane Liwes at agad na kinabahan. Nagmamadali niyang tinanong si Alex Dixon, sabihin mo sa akin ang totoo, saan nanggaling ang Jade na ito? Kung ninakaw mo talaga, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Lola. Malamig na bumuntong hininga si Alex Dixon at sinabing, sinabi ko na hindi ko ito ninakaw. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumawag ng pulis. Umisi si Megan Liwes. Okay. Sinabi mo yan. Huwag mo akong sisihin kung wala akong pagmumaka na maharap sa kapatid ko. Pagkasabi nito ay kinuha niya ang kanyang telepono at gustong tumawag sa 110. Dali-dali siyang pinigilan ni Jane Liwes at sinabing, Megan, hindi pa nabibigyang linaw ang usapan. Huwag kang tumawag ng pulis. Alam ni Alex Dixon na lahat ng nasa Liwes family ay minamalas siya. Tinatamad siyang magpaliwanag sa kanila. Sa pagbabalik ni Sung Yulo, ang lahat ay mabubunyag sa mundo. Makalipas ang 1 minuto, bumalik ang caravan ni Sung Yulo. Pagkababa nila sa sasakyan, pumasok si Sung Yulo na may mapupulang mukha. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay ganap na naiiba mula sa dati. Mukhang galit na galit. King ina nyo, walang hiya kayong mga Liwes family para saktan ang iyong master. Alam nyo ba na sa isang pitik lang ng daliri ko, kaya kong dalhin ang buong Liwes family sa walang hanggang paghihirap. Kumaway siya sa mga katulong na nasa tabi niya at sumigaw, dalhin nyo lahat dito sa akin ang mga regalo. Huwag kayong mag-iwan ng kahit anuman. Natigilan si Lola Liwes at dali-daling pumunta sa harapan para salubungin siya. Maingat niyang tinanong, Mr. Sung, ano ang nangyayari? Mayroon ba kaming nagawang hindi mabuti? Inangat ni Sung Yulo ang kanyang ulo at sinaway siya ng walang pakundangan, walang yang matanda ka mawala ka na. At sino ka naman sa tingin mo? Sa tingin mo ba na pasado ka para kausapin ako?
Si Sung Yulua ay orihinal na gustong gamitin ang mga regalong ito para matulungan ang young master na magkaroon ng kaunting mukha upang magkaroon siya ng mas magandang buhay sa Lewis family. Gusto lang naman niya ma-enjoy ng masaya ang huling taon ng kanyang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala kawalang hiya ang mga taong ito mula sa Lewis family. Naglakas loob pa silang pagbintangan si young master sa pagnanakaw sa kanila. Anong klaseng tao si young master? Kahit pagsamasamahin pa nila ang buong Lewis family, hindi nila ito maikukumpara kay young master. Tapos magnanakaw si young master sa kanila. Sheesh. Nang makita ang salarin, na si Old Lady Lewis, si Sung Yulua ay lalong nagalit. Hinihiling niya na sana pwede niya itong puntahan at sampulin. Hindi inasahan ng matandang ginang Lewis na si Sung Yulua ay magkakaganyan sa kanya. Tinawag pa siya nitong matandang aso. Namula ang mukha niya dahil sa hinaing. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit kay Sung Yulua. Nakatingin lang siya kay Wang Yifeng at humingi ng tulong, "Young Master Wang, ano ang nangyayari?" Nagmamadaling sinabi ni Wang Yifeng kay Sung Yulua, "Mr. Sung, ang aking ama ay si Wang Chenglin. May hindi ba pagkakaunawaan dito?" Naiinis na sinabi ni Sung Yulua, "King ina mo, hindi ko kilala si Wang Chenglin, at hindi kita kilala. Lumayo ka sakin. Kung hindi, gagawin kong mawala ang Wang family dito sa Jinling ngayong gabi." Sa sobrang takot ni Wang Yifeng ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Nanlambot ang kanyang mga paa at hindi namamalayan na nahulog sa lupa. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Sung Yulua. Sa makatuwid, hindi siya nangahas ng anuman sa mga oras na ito. Sa parehong oras, naiintindihan din niya ang nangyayari. Itong si Sung Yulua ay wala dito dahil sa kanyang pamilya. Nataranta rin si Old Lady Lewis. Ano ang nangyayari? Kahit na hindi mo ako bigyan ng mukha Sung Yulua, kailangan mo pa ring bigyan ng mukha si Wang Yifeng. Hindi ba nagpunta kayong lahat dito dahil sa Wang family? Namula ang mukha ni Wang Yifeng, hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, hindi naiwasang magtanong ni Old Lady Lewis, "Young Master Wang, di ba sinabi mo na ang iyong pamilya ay may relasyon sa pamilya Dixon? Ano ang nangyayari?" Si Wang Yifeng ay nahihiya kaya hindi niya maipakita ang kanyang mukha. Nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtataguan. Nagtatakang tanong ni Megan Lewis, "Babe Feng, itong relo ko. Relo." Nang marinig ito ni Sung Yulua, tumingin siya sa palso ni Megan Lewis at nakita niyang suot ito ng Patek Philippe. Galit siyang sinumpa ito, "Sino ang nagsabi sa iyo na isuot mo ang relo na ito? Sino ka sa palagay mo? Deserve mo ba ang relong ito?" Pagkatapos sabihin niyon, inutusan niya ang mga tao sa paligid niya, kunin ang relo sa kanyang kamay at alisin ito. Lumakad ang nasasakupan sa harap ni Megan Lewis at walang awang hinubad ang Patek Philippe ng walang awa sa babae. Naramdaman ni Megan Lewis ang matinding sakit sa kanyang palso at malapit nang madudurog ang kanyang puso. Labis siyang nag-aatubili ngunit wala siyang magagawa. Nakatingin lang siya sa kanyang relo na inaalis at wala man lang siyang oras para kunan ito ng litrato. Napakabilis, lahat ng regalo ay kinuha. Malamig na sabi ni Sung Yulua. "May kapirasong jade pa. Sinong kumuha?" Hindi na hinintay ni Mark Lewis na bugbugin ng pamilya Dixon si Alex. Agad siyang sumigaw, "Mr. Sung, ninakaw ni Alex Dixon ang jade mo." Buti na lang at alerto si Lola at binawi ito. Humakbang si Sung Yulua. Sinampal niya ang mukha ni Mark Lewis at pinagalitan, "Sinong nagsabi sa'yong ninakaw niya ito? Sino ka ba sa tingin mo? Anak ka ng kagang." Binukas ni Lola Lewis ang kamay at inilabas niya ang jade. "Mr. Sung, ibabalik ko sa iyo ang mga regalo, pero wag mo naman sanang saktan ako, hindi ba?" Kinuha ni Sung Yulua ang jade at tiningnan ito ng ilang beses. Nang makita niyang buo pa rin ito, nabuhayan siya ng loob at sinabing, "Kung hindi dahil kay young Master Dixon, sa tingin mo ba ang isang basurang pamilya na tulad mo ay karapat-dapat na dalawin kita? Tatanggalin ko kayong lahat." Pagkasabi nito ni Sung Yulua, nakita niya si Jane Lewis sa karamihan at agad nang umiti. Sumugod siya at sinabing, "Miss Lewis, para sabihin sa iyo ang totoo, ang jade na ito ay orihinal na ibinigay sa iyo ni Mr. Dixon, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Pasensya talaga." Nang marinig nila ito, natigilan ang pamilya Lewis na naruroon.
Kaya totoo ang sinabi ni Alex Dixon. Ang piraso ng jade na ito ay hindi niya ninakaw. Talagang may gustong ibigay ito kay Jane Lewis. Binigay ito ni Young Master Dixon sa kanya. Sinong Young Master Dixon? Young Master Dixon mula sa Yan Capital. Diyos ko. Hindi kaya nagustuhan ni Young Master Dixon mula sa Yan Capital si Jane Lewis. Nagtatakang tanong ni Jane Lewis. Bakit siya nagpadala? Umiti si Sung Yulua at nagpaliwanag, gusto ka ng aming Young Master. Ang isang piraso ng jade ay wala lang ito. Nagpatuloy si Sung Yulua, orihinal, ang mga regalong ito ay ibinibigay sa iyong pinsan dahil sa iyo, ngunit hindi nila alam kung paano pahalagahan ang mga pabor. Kaya't hiniling sa akin ng Young Master na kunin ang mga regalong ito at ibigay ang jade na ito sa iyo. Nang makita ang lahat ng eksenang ito, naramdaman nilang parang gumuho ang langit at gumuho ang lupa. Jane Lewis. Anong karapatan niya para makuha ang pabor ng pamilya Dixon? Natigilan din si Jane Lewis. Ano ang nangyayari? Wala siyang kakilala sa pamilya Dixon sa Yan Capital. Nahihilo si Old Lady Lewis at hindi makapaniwalang tumingin kay Jane Lewis. Malapit nang mabaliw ang puso ni Megan Lewis sa puot. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Pamilya Dixon sa Yan Capital. Ano ang karapatan ni Jane Lewis na maiugnay sa isang mataas at makapangyarihang pamilya tulad ng Dixon family sa Yan Capital? Hindi ko matatanggap ito. Hindi ba nagpakasal siya sa isang basura? Kung gayon siya ay dapat na maging isang matapat na asawa ng isang basura, habang buhay kong pinigilan ito. Pero bakit niya kilala ang Dixon family sa Yan Capital? Hindi ito makatarungan. Hindi napigilan ni Jane Lewis na magtanong, sino nga ba ang Young Master? Abangan ang susunod na kabanata.